Okay, so hindi ko na patatagalin. Get excited sa susunod nating speaker po. She's also one of our co-worker dito sa Binyan and also one of the leaders sa Dream 7. So, let us welcome our third speaker for this morning, Coach Beth Perucho. Thank you, Pastor Roden. Good morning! Excited ba? O nagugutom na? Sabi nga, lilipas din yan. 1 hour kasi eh. So yung oras ko, matatapos ako ng 12:20. Pero dahil mahal na mahal ko kayo, bibilisan ko. Tatapusin ko ng 12. So, kailangan ibigay nyo ang buong atensyon nyo sa akin para matapos ko ng eksaktong 12. Para ang ating katawan naman, mabubusog din sa pagkain. Pagkatapos nating busugin yung ating kaluluwa. Amen. So, lumakas ang ulan. Basahin nyo nga. Ayun, nagkarinigan pa rin. So, yung title ko ay familiar yan sa atin lahat. Authority and power. Power and authority. Pero bigyan ko ng diin, yung hindi siya basta meaning, yung function. Paano ba natin gagamitin yung ating authority and power? Pero bago ako tumuloy dyan, mayroon akong isang tanong. Kaya habang mag-explain ako, umiikot na sa isipan natin kung ano yung tamang sagot. Pwede ba maano sa monitor yung question? So ang tanong, saan nagmula ang kasalanan? Yun. Masasagot natin yan bago mag-end yung sharing ko. Saan nagmula ang kasalanan? Kailangan aware tayo ha, saan nagmula. Hindi kanino nagmula. Saan nagmula? So, sagutin natin yan mamaya. Next, please. Next slide. Ayan. Nababasa po ba? Pakibasa po. So, ano napansin nyo dyan sa God consciousness? Meron talaga magagaling dito eh. Kaya bibigyan talaga ng reward ng Panginoon yan. So, God consciousness. Diyan natin umpisahan. Si Lucifer, kasama pa sa consciousness ng Panginoon. Nasa loob pa siya ng consciousness ng Panginoon. Ibig sabihin, kaisa pa siya sa kanyang Panginoon. Tayo ba? Kaisa pa ng kaisipan natin sa ating leaders? Kaisa pa ba tayo? Yes. Amen. Yes. Very. Next. Ayan. Sa consciousness ng Panginoon, lumabas na si Lucifer. Hindi lumabas sa pintuan ha. Ibig sabihin, hindi na siya kaisa sa kaisipan ng Panginoon. May instruction ang Panginoon sa kanya. Sa halip na sumunod, nag-action din naman siya.
lumabas nga lang. So, ang sagot natin kanina ay tayo ay kaisipan ng ating leader. Yung ating man of God. Tama o tama? Hi, thank you, Lord. O, di ba? So, yung God authority, may binigay din siyang delegated authority. Which is yun yung ating man of God. Malinaw, malinaw. Malinaw. Yung man of God natin ang binigyan ng authority ng Panginoon. Yung man of God natin ay nagbigay din ng authority na magpili siya ng mga susunod sa kanya. Primary leaders. Bakit primary? Kasi may sub. So, malinaw. So, may instruction. Sabi nga kanina ni Coach Russell, yung finish, paano ba natin tatapusin ng may lakas? So, ang instruction ng ating man of God, may goal tayo. Goal. May target. Dream 7. Lahat ba na nandito nakapaloob na sa Dream 7? Pera lang sa bisita, di ba? Yung hindi nakapaloob sa Dream 7, magbago-bago na tayo ng kaisipan. Kasi nag-uusap tayo dito ng consciousness kaisipan ng Panginoon. Pero parang antigas. So yung target, bago mag-end ang 2025, ay mawin at least 200 souls. Nakuha ba natin? We missing the target. Bakit hindi natin nakuha? Kasi hindi tayo nagkakaisa. Ang gusto ng Panginoon, as one. Yun ang prinsipal ng Panginoon, as one. Pero dito sa atin, konti lang ang kumilos. Aswang daw, may narinig ako. Hindi naman ganun. Aswan pa rin. Sabi nga, may binigay na instruction sa atin, yung ating man of God. Ilan ba ang primary leaders ng Dream 7? 7? Nabawasan na 6 na lang. So yung 6 na yon, may ginawa ring sub-leader na 6 din, 7 din. Kumbaga sa pagtatanim natin, nagtatanim tayo sa 1 hektaryang lupa. Ang requirement, kailangan mapuno yun, mataniman lahat. Kaso, kunti lang ang sumunod. May sumunod naman, kunti nga lang. Kumbaga sa 10,000 hectares, 10,000 square meters, 1 hectare, 300 square meters lang ang may tanim. Nakakatuwa ba yon? Kaya maging aswan tayo para magkaroon ng manifestation. Pag hindi tayo maging aswan, kayo na sumagot. Kasi malinaw po Sabi nga, ang goal, starting point pa lang. Pero ang totoong meaning
ng Pinistrong, manifestation, and result. Ano daw totoong meaning ng finishing strong? Manifestation and result. Mukhang wala tayong result. Nakakalungkot. Puro knowledge lang. Pag binasa natin yan, ay, alam ko na yan. Ibig sabihin yan, alam ko na yan. Pero hanggang saan lang? Nasa ating conscious lang. Hindi natin na ibaba sa ating subconscious. Subconscious natin ay tunay na believer. Pero kung hindi natin binaba sa ating subconscious mind, ang target natin, next year, mayroon pa. Sino kayang makikipag-isa uli sa kaisipan ng ating Panginoon? Amen. Kailangan maibigay natin yung ating commitment. Sabi nga, commitment yan, covenant pa natin yan. Umikot siya doon sa feelings. Pakiulit nga po. Feelings. Kasi kung wala tayong feelings, hindi natin nagagawa. Sabi nga, alam lang natin. Paano ang alam natin? Alam ko paano mag-evangelism, alam ko paano mag-disciple. Pero kung wala tayong feelings doon, sa trabaho na yon, tayo mismo, alam paano tayo makapag-isip na at magtanong sa sarili natin, kaisa ko pa ba ang Panginoon sa gawain niya? Talaga bang ako ay co-worker niya? Natanong na ba natin sa mga sarili natin yon? Siyempre marami na rin namang gumawa niyan. May lumakad na dyan, may humakbang na dyan. Kaya tayong mga baguhan, sikapin natin na lakaran natin yung tinuturo natin. Kasi turo lang tayo ng turo, hindi naman nakikita sa'yo. Ako, sinishare ko ang topic na to, hindi para sabihing magaling ako. Tinuturo ko to kasabay sa pagturo at pag-share, kasabay para matuto din ako. Wala nang kasing magaling pagdating sa Panginoon kasi sabi nga, huwag tayong mayabang pagdating sa Panginoon. Kung ano yung inutos, kung ano yung principle, sundin natin. Doon tayo aapak, hahakbang sa mga katuruan niya. Tapusin ko na ba? 12 na ba? Ilang minutes na lang? 13 pa? Sige. So pag sinabi natin, hakbangan natin, lakaran natin yung mga tinuturo natin, yung mga principle ng Panginoon, yung pinakamahirap na principle niya. Principle of tithing and offering. Kaya pag nahakbangan natin to, nalakaran natin tong katuruan na to, hindi tayo blessed. Super blessed tayo. Mahahakbangan natin ang principle ng Panginoon kapag pumasok na siya sa ating subconscious. Na wala ng maraming rason, wala ng maraming dahilan. Ay, baka pag kinuha ko tong nasa bulsa ko, wala na akong pamasahe, wala na akong pang snacks, di ba? May mga simpleng dahilan tayo na kung titignan mo naman, valid sa'yo. Valid sa tao.
Pero naisip ba rin natin kung valid ba para sa Diyos? Kasi siya din naman nag-provide ng lahat. Lahat ng anong meron tayo ngayon, sa Kanya galing. Kahit yung buhay natin, hininga natin, galing sa Kanya. Eh kung siya lang din nakakaalam kung kailan yan mapuputol. So ibigay na natin. Bigay na natin yung buong buo. Dito, hindi tinuturo na pabayaan yung physical realm natin. Nandyan yan. Kaya nga, nagtuturo ng abundance life eh. Kasi hindi masamang maging mayaman, maging mapera. Hindi yun masama. Alam mo lang paano mo i-control. Sabi nga, alam mo paano gamitin ang authority mo and power sa kayamanan mo. Kasi yung authority and power natin, yan yung maging gas natin para tayo ay umangat. Pero pag mali yung paggamit niyan, yun din ang maging dahilan para ang isang tao ay bumaksak. Kaya maging aware tayo, awake and conscious. Lahat ba aware? Principle of submission. Paano ba natin na-control ang mga sarili natin at nabigyan ng authority? Simpleng gawain. Kung titignan mo, simple, pero napakahalaga nun. Yung Sunday is the Lord's Day. Pero bakit yung iba magrason na, next time na lang, next Sunday na lang, mabait naman si Lord. Maunawaan naman ako ni Lord. Yes naman. Kaya nga, binuwis niya yung buhay niya sa atin dahil sobrang mahal tayo eh. Pero, mayroon siyang impersonal side, yung discipline side niya. Kung tayo ay totoong, tunay, at magandang modelo bilang isang Kristiyano, magpapadisiplina tayo. Hindi lang puro pampering. Kaya sa grupo ko nga, ma-share ko lang, parang halos ayaw na nilang tumingin sa akin pag nag-mentoring kami. Kasi hindi ko sila pinapamper. Kung ano yung katuruan, ituturo mo. Ngayon, kung nasaktan sila, ayusin mo sarili mo. Ayusin mo yung kaisipan mo. Kasi ang tatagal dito, yun lang, may totoong ipaglaban ang claim. Kasi ang claim sa totoo lang, hindi yan nagpapampered. Sinasabi pa nga iba, pagpasok ko pa lang, unang pasok ko, tinamaan agad ako ni pastor. Hindi naman. Bagahi mo yon. Kailangan mong bitawan. Kaya nakakaramdam ka ng sakit. Nakakaramdam ka ng akala mo, tinitira ka. Pero yung mga pag-aaral na yan ay tunay na pag na-realize lang natin, panggising yan. Kailan tayo gigising? Pag nasa bedridden na tayo? Na yung wala na tayong kakayanan, kumilos, magbawi, magbayad ng pagkukulang. Kaya nga, mayroon tayong authority and power. Kasi nga, halimbawa, busy ka. Nasa trabaho ka. Siyempre, sa umpisa, susunod ka sa boss mo dahil yun ang rules ng company. Hindi mo magamit yung power mo at saka authority umabsent ng Sunday. Pero, unti-unti, may mga pamamaraan yan. Ilapit mo sa Panginoon. Ipag-pray mo, yung boss nyo, na Lord, payagan ako pag Sunday, pwede ako umabsent.
Walang imposible sa Panginoon. Eh di lalo pa kung tayo mismo may sariling kumpanya, may sariling negosyo. Tayo yung mas authority at mas powerful doon. Na pwede naman nating sabihin na, ay pag Sunday tsaka gawain, hindi ako kukuha na appointment. Ikaw lang yun. Ikaw yun. Walang kahit sino, walang iba. Kasi ang pagbabago ng kaisipan natin, sa atin yon. Kahit nakakarinig tayo ng magandang aral, pero kung hindi natin i-absorb, hindi natin dadalhin, hindi natin pagnilay-nilayan, ikaw yon. Hindi ka pipitikin ni Lord para magbago ka. Pero kung pinakinggan mo lang, dito, ay alam ko yan, rinig na rinig ko, ay alam ko na. Pero paglabas mo sa building na to, pag nandoon ka na sa bahay nyo, naiisip mo pa kaya yung mga naririnig mo? Naririnig natin? Tayo lang din ang nakakaalam sa tunay na anuman ang iniisip natin or paano natin ito tanggapin. Time na ba? So, next year, panibagong starting target, starting goal natin. Dahil mayroon tayong consequence or discipline, ang hiningi na 200 souls this 2025, madagdagan na. 300 to 500 souls na. Palakpakan nyo ang mga sarili nyo. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon, walang retirement age. Wala. Ang retirement po ay sa kumpanya lang. Either alin ang mauna sa'yo, 30 years of service or 55 years old ka. Kahit magaling ka pang magtrabaho dahil yun na yung time na mag-retire ka, magre-retire ka na doon sa company mo. Pero sa paglilingkod natin sa Panginoon, hanggat kaya nating lumakad, hanggat kaya nating mag-share, gagawin at gagawin natin yan. Iba na ngayon ang mag-share ang mga Kristiyano. Dati, marites-marites lang. Pero ngayon, ang minamarites, yung personal and impersonal ng Panginoon. Personal side ng Panginoon at impersonal. Kasi kung alam na natin tong mga aral na to, pag nakipagtsikahan pa tayo doon na hindi nababanggit yung aral natin, nagtsika-tsika lang tayo nagkwento lang tayo ng walang kwenta. So, hindi na natin yon attitude. Bilang tayo yung mga anak ng Diyos, alam na natin kung paano natin i-priority ang salita ng Panginoon. Makipagtalo pa ba tayo? Sabi nga sa Genesis 2:9, pwede ba? Pwede ba? Meron pa ako. Hindi pwede. Hindi. Sige. Wait lang daw. Pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama.
So ito lagi namin ginagamit tong verse na to, lalo pa sa evangelism. Kasi po, di ba, may mga napupuntahan na pag ini-invite mo, sinishiran mo na salita ng Diyos, sasabihin may Diyos din naman ako, nagpe-pray din naman ako. Pag kinontra mo yon, nagtalo lang kayo, nasa isang puno lang din kayo. Sama-sama at sa mabuti. Sa knowledge, good and evil lang din kayo nag-uusap. Yun ang hindi gusto ng Panginoon na pinag-aawayan ang kanyang salita. Ang sabi niya, sa tree of life. Yung mga nag-i-evangelism dyan, hindi na sila nakikipagtalo. Dahil na-absorb na nila ang word na co-worker ng Panginoon. Kaya buhay na nila. Buhay na nila na araw-araw sila, ulan at init, sinusugod nila para mayroon silang mapuntahan, kaluluwa na maakay nila. Kaya natin gawin yon? Kaya. So, hindi tayo nagkakaya dahil sa may nagsalita dito, ha? Kaya natin dahil sa ating Panginoon na nagbigay ng lahat na mayroon sa atin. Material man yan o sa spiritual natin, galing lahat sa Panginoon yan. Kaya next goal, 2026, 300 to 500 souls. Aray. Diba? Kayang-kaya yan pag nagsama-sama. Sabi nga, yung isang bahay kubo, pag tatlo lang ang magbuhat niyan, hindi talaga kaya. Hindi mabuhat. Bahay kubo pa yan. Pero pag bayanihan, kayang-kaya pag sama-sama, yung 300 to 500 souls, sisiw na yan. Amen or amen? Tulog na pala. Amen. At yon ang kailangan nating na-fail man tayo ngayon, this year. Pero sabi nga, malakas pa rin tayong tanggapin na binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Buhay pa tayo eh. Mayroon pang maraming pagkakataon na makuha natin yung target. So si Lucifer, balikan ko lang, lumabas siya sa consciousness ng Panginoon. Hindi na siya aswan. Doon nagmula ang yung tanong ko kanina. Tayo, pag may kinikilala tayong ahead sa atin, pag umalis na tayo sa kanyang kaisipan, umalis na tayo sa kanyang mission, vision, goal, hindi na tayo kaisa, missing the target na yon. At hindi natin yan hahayaan na mangyari sa atin. Amen? Amen. Thank you and God bless. Tinotoo talaga ni Coach Beth yung before 12, oh. Palapakan naman natin at hindi na kayo magugutom. Pero meron pa tayong ilang minuto, no? Bago tayo mag-lunch, we still have 15 minutes pa rin. So kanina si Pastor Arnold ay nag-share at si Coach Beth ay nag-share din. So bigyan natin ng ilang pagkakataon ang sinumang gusto ring magbigay ng inyong mga nakuha o napulot o natutunan. Hindi lang yung basta naintindihan. Kailangan ano yung tumama sa inyo, ano yung tumama sa buhay nyo. Okay? Yun yung take away. Hindi nyo kailangan magsalita ng marami. Ang kailangan lang, ano yung pinaka nasambot nyo na talagang tumama na siya magpapabago ng inyong buhay. Okay? So alam ko naman, hindi lahat yan masasalo ninyo. So kung ano lang. So sino sa inyo? Bago tayo
mag-lunch, okay? Ano? Okay. Anything na pinagawa sa inyo ni Pastor Arnold o yung tinuro niya at tinuro ni Coach Beth. Okay. Sino po? Meron pa tayo lang minuto. Gamitin na natin bago tayo mag-call ng lunch natin. Sino? Okay, punta na lang dito, dali, para marinig din naman yung iba. Okay, sa mga kapatiran natin from other localities, baka meron din. Yan, si Brother Ronnie. Brother Ronnie. Okay, Brother Ronnie. Yan. Pahag drawing ko, no? Ito yung, ano pala yung kay Pastor Arnold, Pastor Arnold. Yung topic niya about yung Mark 11:24, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive it. So ito yung, kumbaga, picture namin. Ito yung picture namin about sa verse na yun. Prayer, ang image po is prayer. I'm sorry. Ang prayer po is an imagination. Okay? And ang believing is God's principle. So, pag may desire tayo, pag may gusto tayong kumbaga maabot sa buhay o mga pangarap sa buhay, klaro-klaro po sa Mark 11:24, when you pray, believe. Okay? Paniwalaan natin. Pag maniwala tayo, na makuha natin, dito lalabas yung ating feelings. Kasi feelings is the secret. Kita niyo po picture namin, nagpipray po siya. At ito yung mga gusto niyang maabot sa buhay. Ito yung mga pangarap niya, bahay, kutsi, pera. Gusto niya magkaroon ng savings, ganun. So lahat tayo gustong umasinso sa buhay. Lahat tayo may gustong marating sa buhay. But sabi nga, nothing is impossible with God. When you believe and lagyan natin ng feelings, lahat yan walang imposible. Kasi, for example, ngayon, nakarating tayong lahat dito ngayon. Kung wala ba tayong feelings, pupunta ba tayo dito? So, ibig sabihin, feelings, malaking impact sa buhay natin. Feelings is the secret. Yan lang po. Maraming salamat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, hindi pa tayo gutom. So, sa amin po, about po kay Pastor Arnold, ito po yung picture na pinagkaisaan po namin sa grupo namin. So, this is po, ito po yung sa Mark 11, kakasabi nga lang po ni Brother Ronnie, whatever you ask in a prayer, believe that you have received it and it shall be yours. And then, ito po, actually, ano po siya, seed, nasa baba po. May tatlo po kasing binigay pong words po si Pastor Arnold. Number 1 is the connect, and the second is the capture the image, and the third is the result or manifestation or expression po. And then ito po yung sa collection namin, kami po or tayo as one family in the church is a seed. And then, nagbunga po ang seed natin, ito po yung mga branches o puno, ito po yung mga souls na ating dadalhin dito po sa ating iglesia, na sa third one po, yung result po, ito na po yung manifestation na kasasabi lang din po ni Coach Beth na hindi lang po tayo abot ng 200 souls, but 300 to 500. We gonna manifest and result this. Hindi man po ngayong taon, by next year, lahat po tayo mag-step forward po. Lalakad na po tayo na ang ating Diyos, ang ating kasama, na hindi tayo mapapagod. Sabi nga po, di ba, magbigay kaluguran po tayo sa ating Diyos sa buhay. Ang kanyang banal na Espiritu Santo, ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ano mga kaharapin natin, mga na-invite po natin, hindi hadlang kung nale-neglect po tayo, but still, we gonna walk by faith, not by sight. Thank you po.
Okay, so wala na ba? Wala o meron pa? Meron pa ba hahabol? Okay, so maraming salamat. Oh, palakpakan natin yung ating tatlong speakers. Once again, thank you so much kay Coach Russell. Palakpakan naman po natin kay Coach Beth, Pastor Arnold, and also kay Coach Beth. So, ganito po ang mangyayari ngayon sa atin. Kakain po muna tayo ng lunch. Lahat po ba may baon? Wala? Okay, di fasting tayo. Ganun lang naman yun eh. Oo. Mamaya maghanap kayo ng lamesa ng iba, hindi kayo nagbaon, ibig sabihin, ready kayo mag-fasting. Pero kung may mag-invite sa inyong lamesa, okay yon, wag kayo mahiya. No? So, kakain tayo, bali magre-resume po ang ating seminar, yung half ng ating seminar po ng 1 p.m. So, meron tayong 1 oras para mag-lunch at mag-fellowship. So, yun lang po at maraming sana wala pong umuwi dahil mas hintayin niyo po yung mga speakers natin mamayang hapon para sa gayon makumpleto po natin. Amen? Sige po, mga kapatid, let's have our lunch na po muna.